Walang mapaglagyan ang kasiyahan ni Armea matapos nga niyang iwan ang kanyang tanikala, iwan ang korona sa Sapiro. Naging malaya siya, wala nang magdidikta sa kanya na Rama. Kaya naman siya ay parang nakahinga ng maluwag, naalis ang tinik sa kanyang dibdib. Subalit siya ay magugulantang sapagkat bigla na lamang siyang mahulog sa bangin at mawala ng malay. Samantala si Daron at ang kanyang kasamahan ay maglilibot sa mga bitag na kanilang ginawa para lamang makahuli ng Pasnea. Sila ay tuwang-tuwa matapos nga mapansin na tela may nahuli na nga sila. Subalit nang ito'y kanilang silipin, ikinagulat ng dalawa sapagkat ang hara ng Sapiro ang nasa loob ng ginawa nilang hukay. Hindi nila alam kung ano na ang kanilang gagawin. Agad nilang sinasalba ang naturang reyna. Ngayon nagkatotoo ang idinadahilan ni Armea kung saan siya ay aalis at sasabihin lamang ng kanyang dama na ito ay dinukot ng mga miniabe. Ngayon ay tila magkakatotoo ang kanyang kapalaran dahil mapupunta siya sa mga kamay ng miniabe at ang taong makakaupo sa kanya ay walang iba kundi ang nakatadhana sa kanya na maging kaparehan niya na ito nga si Daron. Dahil hindi niya matatakasan ang Sapiro at hindi rin niya matatakasan ang sinabi ng mukha, ang batis ng katotohanan na si Daron ang kanyang magiging kaisang dibdib. Hindi matutuloy ang pinaplano ng punong konseho na ipagkasundo siya kay Solidarius, lalong-lalo na ang si Solidarius ay may iba ding mahal si Flamara. Sa kabilang banda, muli na ngang bumalik itong si Danaya upang tulungan ang kanyang kapatid na Rena. Si Alena ay nahihirapan, lalong-lalo na at alam niya na si Hagorn at si Pirena ay isa, kaya nais nilang makasigurado. Talagang inusisa nila kung saan nagtungo itong si Hagorn dahil alam nila na nakalabas na ito ng balaak. Ngunit ikakagulat nila sapagkat makikita nga nila sa mahika nitong si Imaw kung saan ito nga pinuntahan itong si Metena. Nag-iinit ang ulo na Rena Alena sapagkat sinabi nito ngayon na kalabas nga itong si Hagorn, maaring hindi rin magtagal ay pakakawalan din niya ang kanyang mga nasasakupan sa loob ng balaak, kaya nangangamba siya. Although naroon nga itong si Mira at Lyra kung saan binabantayan. Ramdam na ng Rena na nasa panganib ang Encantadia. Ngayong malayang naglalakad na si Hagorn at hindi nila alam anumang oras ay sasalakay na ito sa kanilang kaharian. Kaya sa lalong madaling panahon ay kailangan maalis na nga ang presensya nga ni Hagorn para nga sa ganun maging maayos at maging payap ang Encantadia. Samantala, kahit itinataboy na nga itong si Agnim ay tala gumagawa pa siya ng paraan. Sa pagkakataong yun ay sinusuyo niya ang dalawang sangre. At dito ay magugulantang siya dahil sa unang pagkakataon masisiyahan si Mira na tela ba nahulog na nga ang kanyang loob dito kay Agnim.